Kinukumpara mo ba minsan yung pagmamahal mo sa Diyos sa klase ng pagmamahal mo sa iyong asawa, sa iyong anak o kaibigan? Minsan inisip mo, bakit parang mas mahal ko yata yung aking asawa o yung aking anak kaysa sa Diyos? Iniisip mo, nagpapasalamat naman ako sa Kanya kasi niligtas niya ako mula sa kalunos-lunos na problema. Kaya lang, pagmamahal ba yun? Tapos ako natatakot din naman ako sa Kanya at gumagalang kasi siya ay makapangyarihang Diyos. Kaya lang, iniisip mo din, pagmamahal ba yun? O kaya iniisip mo, nagsiserve ka naman kay Lord sa church, pero ibig ba sabihin nito ay pagmamahal na yon? Kaya tuloy, maaaring tinatanong mo, posible pa talaga na mahalin ang Diyos? O kaya naman alam mo na mahal mo naman ang Diyos, pero gusto mong mapaunlad pa ito. Kasi sabi sa Bible, ay ang pinakamahalagang utos ay ang mahalin ang Diyos. Basahin natin yung Marcos 12:29-31. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Ang sabi dito sa talata na ito ay wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Kaya lang, ay hindi mo mamahalin ang Diyos sa paraan na iniisip mo lang. Sabi dito, mamahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Ang ibig sabihin, ang lahat-lahat ng meron ka ay gagamitin mo yon para mahalin ng Diyos. Ang ibig sabihin, binabawasan pala natin yung totoong kahulugan ng pagmamahal sa Diyos kapag iniisip nating emosyon lang ang kailangan para mahalin ng Diyos. Mali. Kasi kapag nakabase lang ito sa pakiramdam, ito'y madaling magbago. Kapag hindi naging maganda ang sitwasyon ng buhay, ay yung pagmamahal mo sa Diyos ay mapapalitan ng galit, tampo, at pagdududa. Ganon din sa tao. Kapag nagbase ka lang sa feelings mo sa Kanya, ay kapag na-offend ka ng taong minamahal mo, ay magbabago din ang iyong pagmamahal sa Kanya. Kaya nga sa Bible, ibang-iba ang pagmamahal na tinuturo sa atin. Pag sinabing pagmamahal sa Diyos, ay pagmamahal ito na hindi lang nakabase sa nararamdaman, kung hindi ito ay may kasamang buong puso, lakas, isip, pagnanasa, aksyon, plano, desisyon, intensyon, focus, atensyon, sakripisyo, inspirasyon at motivation na binubuhos ng buong buo sa Diyos. Grabe! Wala kang ititira para sa sarili mo. Lahat ay ibibigay mo sa Diyos. Ito ang ibig sabihin sa Bible ng pagmamahal sa Diyos. At ibang-iba ito sa pagmamahal natin sa kapwa na makasarili. Madalas maririnig natin ng isang tao na sasabihin niya, mamahalin kita kapag minahal mo din ako. Mamahalin kita kapag naging tapat ka sa akin. Mamahalin kita kapag ginawa mo ito o kapag ginawa mo yan. Narealize ko pag nagmahal ng tao ay parang kontrata na may kondisyon. Pero ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay walang kondisyon at walang hanggan. Narealize ko na ganito tayo na mga patay sa kasalanan, minahal ng Diyos. Na binigay niya ang lahat pati buhay niya para mamatay upang tayo naman na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, hindi natin maibibigay sa Diyos ang ganitong klaseng pagmamahal sa sarili nating lakas. Kailangan nating hilingin ang tulong niya at pagbigay sa atin ng bagong puso na nagmamahal din sa Kanya. Pangalawa, kailangan din nating gawin yung ating parte upang lumago ang pagmamahal natin sa Kanya. Kaya nga, ito yung pag-uusapan natin. Paano ba tayo magmamahal sa Kanya ng buong buo? At ano ba ang klase ng pagmamahal ang inaasahan niya sa atin? Tapusin mo mensahe na ito upang magkaroon ka ng mas malalim na relasyon sa Diyos na magbibigay ng ngiti sa Kanya. Meron tayong 4 na points na pag-uusapan kung paano natin mamahalin ng Diyos. Ang acrostic natin ay true. We should love God with T, total love. R, responsive love. U, unshakable love. E, exceeding love. Okay, number 1, we should love God with total love. Ang ibig sabihin, kung magmamahal tayo sa Diyos ay dapat undivided, exclusive, o walang kahati. Sabi sa Mateo 6:24, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa
at iibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at tahamakin ng ikalawa. Hindi ninyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Maaring sa ibang kultura, sinusuportahan ang polygamy o pagkakaroon ng maraming asawa. Pero pagdating sa Diyos, ay hindi ito ang kanyang kalooban. Tinawag ng Diyos ang Israel para maging kanyang asawa. Kaya kapag sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, ay ang tawag ng Diyos sa kanila ay nangangalunya. Pinakita ng Diyos na mahalaga sa kanya ang ating katapatan. Kaya't ito yung unang utos na binigay niya kay Moses sa Exodo 23. Sabi dito ay, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Then sabi pa sa Exodo 34:14, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat akong si Yahweh ay mapanibuguing Diyos. Alam ng Diyos na ang puso nating mga tao ay may tendency na mas magmahal sa mga tao o bagay dito sa mundo kaysa sa Kanya. Kaya panayang paalala niya sa atin na huwag tayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Now, ang Diyos-Diyosan ay hindi lang rebulto, kundi ang lahat ng bagay na mas pinahahalagahan natin kaysa sa Kanya. Pwedeng ito ay trabaho, relasyon, ari-arian, posisyon at iba pa. Ang konteksto ng Mateo 6:24 ay patungkol sa pera, kayamanan. At alam ng Panginoong Hesus na ang mga ito ang pangunahing kaagaw ng Diyos sa puso ng tao. Kaya galit na galit ang mga Pariseo sa Panginoong Hesus dahil ang totoong desire ng puso nila ay kapangyarihan, pera at posisyon na mas mahal nila kaysa sa pagmamahal nila sa Diyos. Sabi sa Lucas 16:14, nang marinig ito ng mga Pariseo na mga sakim sa salapi, ay kinutya nila si Jesus. Na-realize ko, ang mga taong kumukutya sa salita ng Diyos, mga taong ayaw lumapit sa Diyos, mga taong ayaw makinig at ayaw kilalanin ng Diyos, ay sila yung nahuhumaling sa iba't ibang bagay maliban sa Diyos. Sila ay gaya ng mga Pariseo. Kaibigan, kung gusto mong mahalin ang Diyos, ay mamahalin mo siya nang wala siyang kahati. Mamahalin mo siya ng kumpleto sa puso mo. Ibig sabihin, walang ibang aagaw ng atensyon mo. Ang puso mo ay may kaligayahan lang sa Diyos. Ang isip mo ay nakatuon sa salita ng Diyos at ito ang iyong sinusunod. Ang nagmamahal ng buong puso sa Diyos ay nagkakaroon ng satisfaction sa buhay. Kapag alam niya na yung ginagawa niya ay nakakalugod sa Diyos, nako, masayang masaya siya. Parang sinasabi niya, Lord, wala man ako nung maraming kayamanan, ay may contentment naman ako at kasiyahan. Dahil alam ko na sa ginagawa ko ay natutuwa ka sa akin. Kaibigan, ganito ba ang kalagayan ng iyong puso? Sabi sa unang Chronicles 12:33, from Zebulun, there were 50,000 who went out in the army, who could draw up in battle formation with all kinds of weapons of war, and helped David with an undivided heart. Wow! Imaginein mo, sobrang galing ng mga sundalo na ito. Tapos sobrang gaganda pa ng kanilang mga sandata. Pero ang pinakamatindi rito at mas kailangan ni David ay yung kanilang undivided heart. Kasi ibig sabihin, sobrang loyal nila kay David. Ang puso nila ay iisa lang ang tinitibok. Ito ay ang mapaglingkuran si David. Pero kahit anong ganda ng sandata nila, kahit anong galing nila, kung wala silang undivided heart para kay David, ay hindi sila makakatulong sa kanya. Hindi sila makakapaglingkod ng tapat kay David. Kaya na-realize ko, yung undivided heart ay makapangyarihan.